Denise ang kaso ni Scarlett. Pinalakas ang anggulo na tinaniman lang siya ng mga baril. Siguraduhin mo na hindi tayo makahanapan ng ebidensya. Isabel, I have to go, ha? Hindi. Ano ba? Sabihin niyo na lang kasi sa akin. Nothing serious, ha? Sige na. Tara. Jonas? Jonas! Ay! Jonas! Sinuhod sa ospital si Jonas. Kritikal. Ang tawag dyan, karma. Dahil niloko niya ako. Karma. Dahil kumampi siya kay Isabel. Kung sa tingin mo, kaibigan ka lang sa akin, hindi. Espesyal ka sa akin. Isabel, kailangan ni Catherine ng isang ina. At kapag namatay ako, pwede ko nang ilipat sa'yo ang pagiging administrator sa estate ni Catherine. Catherine, si Denise, sekretary ni Dr. Aleta. Anak siya ng fiancé ko na si Scarlett. Anak siya ni Scarlett? Kailangan nila malaman. Concerned lang ako. Denise, may sasabihin ka ba? Oh, Isabel? I miss you, my friend. Pwede kitang kasuhan ulit ng kidnapping at trespassing sa ginagawa mo niyan. Kaya pwede ba, lumayas ka na? Lumayas ka, sabi. Ay ko, walang hiya ka talaga. Itsura ng daga sa'yo na nagpapakasasa sa pamamahay ko habang nasa kulungan ako? Ang kapal din talaga ng pagmumukha mo, no? Para tumutong sa pamamahay ko? Lumayas ka na dito bago... Mami, please, huwag papalisin si nanay. Pwede ba, Catherine? Huwag ka makikialam dito, ha? Alam ko kung anong ginagawa ko. You don't understand. Sinundo lang naman po ka ni nanay dito para mapuntahan niya po si Tito Jonas sa ospital, eh. So what? Nandito na ako. Catherine, ako ang mami mo. Fiancé ako ng Tito Jonas mo, kaya ako ang sasama sa'yo. Naiintindihan mo? Nagmamalasakit lang naman po si nanay. Catherine, makinig ka sa mami mo. Tama naman siya. Sorry po, Nay. Ang kapal ng mukha mo. Bakit ka humihingi ng sorry sa kanya? Dapat sa akin ka humihingi ng sorry. Kasi hinayaan mong tumugtong sa pamamahay ko ang babaeng yan. Scarlett, walang kasalanan ng bata. At sino may kasalanan? Ikaw? Ha? Pwede ba lumayas ka na nga lang dito? Lumayas ka na, baka hindi pa kita batansya. Nay. Dito ka lang. Nay. Sige. Sundan mo pa ng tingin yung babaeng yun. Kung gusto mo, sumama ka na nga lang sa kanya eh. Ipamukha mo talaga sa akin na hindi ako mahalaga sa'yo. Catherine, nakalaya na ako at lahat, pero parang hindi ka pa rin masaya. Wala man lang ako, I miss you, Mommy. Ano pang iniintay mo? Puntahan mo na yung mami mo. Sige na. Sige na. Sorry po. Nag-aalala lang naman po ako kay Tito Jonas, eh. Namiss ko naman po talaga kayo. Sandali lang. Isabel? Denise, diyan ka lang, ha? Kausapin ko lang si Isabel, ha? Sige po. Isabel, napatawag ka. Jonas, pasensya ka na ha. Hindi kami makakabisita dyan ni Catherine kasi hinarangan kami ni Scarlett. Ano? Nakalaya na si Scarlett? Oo eh, kaya nga sa buting hindi na muna ako dumalaw sa'yo kasi ayoko naman magpang-abot kami dyan ni Scarlett. Bad timing naman yung paglaya ni Scarlett. Hindi ko pa naipapasa sa yung pagiging administrator ni Catherine, ha? Ayokong makialam siya sa mga plano ko. Ayos lang yan, Jonas. Huwag mo muna isipin yun. Ang importante, magpagaling ka muna, saka unahin mo muna yung operasyon mo kasi delikado yan. Isabel, na-appreciate ko yung concern mo. Pero alam ko yung ginagawa ko. Ikaw, hindi naman kita kayang pilitin. Pero sinasabihan lang kita na papunta na dyan si Scarlett. Sigurado ako, gulo na naman ang dala ni Scarlett. Anyway, sige. Salamat sa warning, Isabella. Sige.
Sir, may padating po kayong bisita. Oo, si Scarlett. Sigurado ako problema na naman to. Padating na po ba siya? Oo. Teka, ano yung sasabihin mo? Wala po, sir. I-check ko lang po kung nainom niya na yung gamot na pinascribe ni Dr. Aleta. Medyo nakakaantok daw epekto nun, pero magaling yun. Salamat. Sige po. Alam ko naman lalaya na si Scarlett. Pero napakabilis naman na nai-release siya sa kulungan. Dapat pala, na-check ko kung kailan siya nakalabas para hindi na kita pinayagan na sunduin si Catherine. Pinaalis niya lang naman ako, hindi niya naman ako sinaktan. Kaya stop worrying. Pero subukan lang niya. Iba na ngayon dahil pareho na kayong nasa labas. Kung kaya kitang protektahan, mas madali ko na siyang lusubin. Yun nga lang. I'm sure gaganti yun sa atin. Masihigpitan niya si Catherine na lumapit sa akin. I know. Yun nga ang gusto kong sabihin sa'yo, na lumayo muna kay Catherine habang nakalaya si Scarlett. Huwag mong papakita kay Scarlett na natatalo ka na dahil kay Catherine. No, Benedict. Yan yung laban na hindi ko titigilan. Hindi ako papayag na hindi ako makakalapit kay Catherine. Ano ako, tanga? Hindi ako papayag na hindi ako makaganti sa kanya. Lalo na't naisahan niya ako sa kulungan. Ay, akala ko lumambot ka na. Ibang-iba ka kasi kanina eh. Pwedeng-pwede mo namang saktan si Isabel dahil sa trespassing pero hindi mo ginawa. Ano ba talagang plano mo, Insan? Sawang-sawa na kasi ako sa pakikipagbangayan sa babaeng yan. Kung noon pumalpak ako sa pagbura ko sa pangalan niya sa mapa ng Pilipinas, dapat ngayon sigurado na ako. Pero paano si Benedict? Alam mo namang hindi ka sasantuhin nun, huy. Mas maganda siguro kung unahin ko na yung lalaking yun. Para wala nang kakapitan si Isabel pag bago siya mamatay. Nabubwisit ako. Dapat nakakulong pa rin si Scarlett eh. Dapat hindi na nalusutan yung kaso niya. Benedict, dapat expect mo to. Na ma-absuelto siya kasi sinet up mo siya eh. Mali yun. I don't care. Kung sinet up ko siya, masama siyang tao. Hindi ako makokonsensya kung may pakulong ko siya ulit. Benedict, pareho naman tayo ng goal. Pero sana, yung sa tama naman. Kasi dapat makulong siya sa krimen na ginawa niya, yung totoong kaso niya. Sa pagpatay kay Matilda. Siguro it's about time na balikan natin yung mga ebidensya laban sa kanya. Totoo naman eh. Siya naman talaga yung pumatay kay Ma'am Matilda. At yun ang kasalanan na dapat niyang panagutan. Ma'am, papababa na po siya. Pwede ba madaliin mo na? Kanina pa ako nag-aantay dito. Opo, ma'am. Napakakupad ng batang yan. Alis na ako. Paano si Catherine? Sa bagal ng batang yan, baka hindi ko maabot ang buhay si Jonas. Uy, Scarlett! Bahala ka! Yung anak mo, ayos na eh. Naganda na yun. Scarlett naman kasi naman to si Scarlett. Scarlett! Scarlett! Ay, naku, lagot ako niyan. Tita, bakit umalis na po si Mami? Ay, pasus, kasi naman ang bagal mo eh. Ayan, malis na tuloy yung mami mo. Bakit naman po ganyan si Mami? Akala ko po naman po, kaya niya po pinalis yung nanay ko para siya na po sumama sa akin sa ospital. Eh, baka naman may dadaanan lang si mami mo, kaya nagmadali. Sige po, magko-commute na lang ako. Eh, huwag na. Pabayaan mo na lang mag-moment si Tito Jonas mo tsaka si Scarlett. Alam mo naman, di natuloy yung kasal nila, di ba? Baka naman may importante silang pag-uusapan. Eh, awkward naman kung andun ka. Sana po pag-usapan din po nila na kailangan po magpa-opera ng Tito Jonas, no? Ma'am, nasa room 505 po si Mr. Jonas Ocampo. Ang dali lang ng tanong ko, di ba? Ang tagal mo ako pinagintay eh. Sorry po, ma'am.
Kung hindi ka kasi nakialam, Mama, hindi sana hanggang ngayon buhay ka pa. Alam mo, nagtataka nga ako sa'yo kung bakit nagkagusto ka dun sa babaeng yun. Alam mo, wag mo nang pigilan yung sarili mo. Kasi palay na yung malapit sa'yo. Kung okay sa mama mo, di tuloy na namin yung kasal. Seryoso ka? Scarlett, bakit naman ako magbibigo? Tagal-tagal na rin, hindi might as well. Gawin na natin official. Ba't may pasa ka na naman sa mukha? Sino mo may gawa niyan? Si Benedict na naman, ano? Dahil na naman niya kay Isabel. Ikaw, marami kang pasa sa katawan, ah. Mabuti pa nga talaga nakulong ka dito para kahit pa paano, magtanda ka. Walang hiya ka. Isa ka pang traidor ka. Manang-mana ka sa tiyahin mo. Alam ko naman kakampi ka ni Isabel. Kaya dapat mamatay ka na rin. Sana po talaga hinintay ako ni Mami. Para naman po matuloy na po yung operasyon Tito Jonas. Ano ka ba naman, Catherine? Siyempre, ipipilit ni Scarlett na ipa-opera yung uncle mo. Pero sa huli, si Jonas pa rin yung magdidesisyon dahil katawan niya yun. Sino tatawagan mo? Nanay ko po. Ikaw talaga? Baka mamaya sabihin mo dyan, pinagbawalan kang bumisita kay Jonas, ha? Kanina pa kaya hintay ng hintay sa'yo, mami mo. Hello, Nay? Catherine, anak. O, kamusta ka na? Nasa ospital ka na ba? Hindi nga po eh. Iniwan po kasi ako ni Mami eh. Akala ko ba sasamahan ka niya papunta kay Tito Jonas mo? Eh, mukha po nung nga madali po siya kanina eh. Sana nga po, pinilit ko na lang po na sumama po sa inyo. Bakit po kasi hindi niya po makumbinsi si Tito Jonas na magpa-opera? Si Mami naman po kasi. Catherine, hayaan mo na yung mommy mo. Alam mo, kahit ganun yun, mommy mo pa rin yun kahit may mga pagkukulang siya sa'yo. Ang hirap nga po eh. Tingnan niyo po, kakalabas na lang po ng kulungan tapos ganyan na naman po yung ugali niya. Hindi niya naman po tinutupad yung mga promise niya eh. Scarlett? Paano ka naman makakapagpahinga ng maayos kung mababa yung unan mo? Dapat mas mataas yung ulo mo para maayos yung blood circulation mo. Kailan ka pa nakalaya? Ngayong araw lang. Ikaw agad yung pinuntahan ko. Hindi ka ba natuwa sa ginawa ko? Of course. I appreciate you. Kung hindi lang kita mahal, hindi ko pagtsatsaga ang magsayang ng oras sa'yo. Si Catherine nga pala. Pinagpahinga ko muna siya sa bahay. I'm sure siya yung nagbantay sa'yo dito sa ospital mula nung nandito ka. And it's my turn now, para naman masolo kita. Jonas, hindi ka ba natutuwa na
Nakalaya na ako. Dapat, di ba, matuwa ka? Dapat maging masaya ka? At least ngayon, naibabalik mo na rin sa akin yung hinihiling ko sa'yo. Ang kasal natin? Ano ka ba, Jonas? Hindi na muna yun. Gusto ko sana ibalik mo na sa akin yung pagiging administrator ko kay Catherine. Lalo na ngayon, may sakit ka. At sigurado ko na hindi mo na kayang tingnan ng maayos ang anak ko. Jonas, nagmamalasakit lang ako kay Catherine. Na-transfer mo lang naman sa'yo yung pagiging administrator dahil nakulong ako. Pero okay na ako ngayon. Absuelto na ako. Scarlett, hindi naman ganun kadali yun eh. Ano hindi ganun kadali? Ang bilis mo nga naayos eh. Ang iniisip ko lang yung prosesong pagdadaanan nito. Ako naman ang mag-aayos eh. Total may sakit ka. No, Scarlett. Ako ang mag-aayos nito. Kapag naka-recover ako, gagawin ko yan agad. Paano kung matagal ka pang gumaling? Teka, Jonas. Gusto mo ba talaga sa akin ibalik yung pagiging administrator ko? O nagdadahilan ka lang? Scarlett, pwede ba? Huwag na muna natin pag-usapan yan. Hindi pwede. Ako ang mami ni Catherine, kaya ako lang ang may karapatan sa kanya at sa mga negosyo natin. Huwag mo namang alisin sa akin kung anong dapat sa akin. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Ang sabi ko, ayoko munang pag-usapan yan, di ba? Pero dapat pag-usapan natin yan. Ma'am, pasensya na po. May sakit po si Sir Jonas. Mas-stress siya, hindi maganda po yun sa kanya. At sino ka naman? Secretary po ako ng doktor ni Sir Jonas. Anong pakialam ko kung sekretarya ka? Ba't nakikialam ka sa usapan namin? Pwede ba umalis ka nga? Ano tinitingin mo dyan? Hindi mo ba ako narinig? Alis! Umalis ka dito! Iwan niyo ako, ma! Nasasaktan ako! Scarlett, pwede ba? Tama na yan. Gusto mo masaktan eh. Hindi ka dito! Scarlett! Ah! Scarlett! Alam mo, Catherine, kahit galit ako sa mommy mo, kailangan mapahabain mo yung pasensya mo. So, kailangan may respeto ka pa rin sa nanay mo. Eh, bakit po ba kailangan na ako po yung umintindi po sa kanya? Eh, ako nga po itong mas bata eh. Bakit po kayo? Kayo naman po yung pumapasensya po sa akin. Eh, kasi iba ako sa kanya. Kaya nga po, parang di na po talaga magbabago yung ugali ni Mommy. Hopeless na po talaga. Alam mo, may awa ang Diyos. Naniniwala ako na magbabago din ugali niya. Lalo na sa'yo. What made you say that? Kasi walang ina ang kayang tiisin ng kanyang anak. Mami, kamusta na po si Tito Jonas? Ayun, may sakit pa rin. Alam ko po yun. Pero sino po yung nagbabantay sa kanya? Dapat sana babantayan ko siya. Pero, nadismaya kasi ako sa Tito Jonas mo eh. Nagbago na yung tingin niya sa akin. Porque siguro nakulong ako. Bumaba na yung tingin niya sa pagkatao ko. Baka naman po na-misinterpret niyo lang po siya dahil masama po yung paramdam niya. Catherine, sana nga ganun lang. Pero hindi eh. Nag-iba na siya sa akin. Alam mo, naaawa nga ako sa kanya eh. Gusto ko sana siyang alagaan. Pero paano ko naman gagawin yun kung siya mismo yung lumalayo sa akin? Pero huwag ka mag-alala. Dahil hindi ako titigil ng pagbisita sa kanya hanggat hindi siya gumagaling. It's nice to hear that from you, Mommy. Tama nga po yung nanay ko. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Tama po yung tinuro po sa akin ng nanay ko na respetuhin ko po kayo. Dapat lang naman talagang respetuhin mo ko. Dahil ako ang mami mo, Catherine. At hindi yung ibang taong nagpapanggap lang dyan.
Anak, nandito na ako. Kaya pwede ba wag na wag ka nang lalapit kay Isabel? Very good, Catherine. Alam mo, sobra mo ako napasaya. Ay, na-disappoint ka ba dahil nakalaya na si Scarlett? Ayaw ba matuloy ang kasalan niyo? Benedict, hindi yun eh. Sa'yo ako nadi-disappoint. Alam mo naman pala, nalalaya na si Scarlett, hindi mo mula ako tinimbrihan. Jonas, hindi naman kasalanan ni Benedict. Eh kahit nga ako eh. Nabigla din ako nung biglang na-acquit to si Scarlett. Tapos ang bilis-bilis ng kaso niya, nakalabas agad siya sa kulungan. I understand. Pero hindi naman yung concern ko eh. Hindi sana nagawa ko dapat yung kailangan kong gawin para kay Catherine. Kung may nagsabi sa akin na makakalabas na si Scarlett. Eh, ano bang kailangan mong ayusin at ako nasisisi mo? Dahil gusto kong ilipat kay Isabel ang pagiging administrant ng estate ni Catherine. Ano? Naloloko ka na ba? Benedict, hindi. Napag-isipan ko ito na mabuti. Si Isabel lang ang kaya kong asahan para kay Catherine. Iba ka rin eh, no? Idadahilan lang pa si Catherine, samantalang... Pag-iselos ka na naman ba? Ang gusto ko lang naman eh. Na ano? Na maging administrator ng estate ni Catherine si Isabel? Gagamitin mo pa yung lisensya para makalapit kay Isabel, di ba ano? Ano? Yun ba yun? This is not the right time para magsumbatan pa kayo. Sorry, Isabel. Pero kita-kita naman na tinataydor pa rin ako ni Jonas eh. Benedict, nag-usap na tayong dalawa, di ba? Hindi ako sisira sa usapan natin. Hindi ka sisira sa usapan natin? Eh, hindi nga namin alam yung balak mo eh. Balak mo i-transfer ang guardianship ni Catherine kay Isabel eh. Himala, bigla ka yatang naligo dyan sa pool. Ngayon lang kasi ako nakatikim ng tubig. Sa kulungan kasi, halos takalin yung tubig na pinanliligo namin. Eh di dapat pala, i-join mo na si Catherine para nakapag-banding kayo dyan sa pagsuswimming yung mag-ina. Total, good girl na yung anak mo. At in fairness dyan kay Isabel, ha? Mukhang good influence siya kay Catherine. Kasi parang ang bait na ngayon ni Bagets. Hindi ko kailangan ng bait niya. Ang kailangan ko, pera niya. Aba, baka sa susunod, palayasin na nila ako dito. Baka huling paligo ko na dito sa pool. Ano ka ba naman? Mabait naman si Jonas. May sakit lang yung tao, kaya siguro ganun yung mga reaksyon niya sa'yo. I'm sorry, Benedict, pero nagkausap na kami ni Jonas. Ano? Alam mo to? Alam mo to, tapos hindi mo sinasabi sa akin? Hindi ko nalalaman? Oo eh. Eh kasi ayoko nang pahabain pa yung selos mo eh. Benedict, I'm sorry. May mga bagay na hindi ko na lang sinasabi sa'yo kasi ayokong masasaktan ka pa dahil importante ka sa akin. Ay, sabi ko, importante ako sa'yo. Dapat nalalaman ko lahat. Lalo na ngayon pagtungkol kay Jonas. Oo, aminin ko sa'yo. Nahihirapan pa rin ako pagkatiwalaan tong lalaking to. Eh, ikaw naman pala ito may problema eh. Nagsiselos ka nang walang basehan. Ano ba? Tama na! Alam niyo, wala akong panahon para dyan sa debate niyo, sumbatan niyo. Haalis ako. Babalik lang ako kapag pati na kayo. Kaya nga sabihin mo na kay attorney na asikasuhin niya ng mabuti. Gawin niya ng paraan para maging administrant na ako ni Catherine. Ay na nga, nagkausap na kami ni attorney. At ang sabi niya, talaga raw kay Jonas manggagaling yung authority para sa guardianship mo kay Catherine. Eh, mas maigi na raw yun kaysa naman mag-file ka pa ng petisyon sa korte. Eh, paano? Umaarte nga si Jonas eh. Gagawin ko. Alam mo, naisip ko lang ha. Paano kung ayaw talaga ni Jonas? Tapos ilaban pa niya yung kaso sa korte. Eh, di mapipilitan akong tuluyan na lang siya. Tuluyan? O dapat pakasalan mo na? Basta kailangan manigurado ako na sa akin lang mapupunta ang lahat ng kayamanang ipamamana ni Mama kay Catherine. Cheers!
sa loob? Papasok ako sana, kaya lang. Kaya lang? Natatakot po kay Ma'am Scarlett. You mean, nandyan sa loob si Scarlett? Oo, may kasama siyang pare. Narinig ko parang magpapakasal sa'yo ni Sir Jonas. Ano? Eh bakit ba kasi threatened ka dyan kay Isabel? Eh surrogate mother lang naman siya as compared sa'yo na ikaw ang tunay na nanay ni Catherine. Para kasing pinamumukha sa akin na totoo talaga silang mag-ina. You mean hindi lang surrogate mother si Isabel? Siya yung talagang nanay ni Catherine, ano? Si Catherine. Umalis na siya. Sige po. Anong kailangan mo kay Catherine? May kailangan po ako sabihin sa kanya eh. Ano bang gusto mong sabihin sa pamangkin ko? Kasi sa akin, di ba, mayroon ko na sasabihin? Ano ba yun? Ilabas niyo yung anak ko! Harapin niyo ako! Mga walang iya kayo! Kakasuhan ko kayo mga kidnapper! Sample pa lang yun. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo nilalabas ang anak ko! Baka dito, alis ka na.